Bago pa nakilala ang My Chemical Romance noong panahong unti-unti nang sumisikat ang tugtugang emo, ay una nang nakilala at sumabog sa eksena ang bandang mula sa Utah, ang The Used. Isang banda na nagtataglay ng musikang niyakap din ng masa noong early 2000s. Katunayan ay sila talaga ang maituturing mong umakay at unang nagpakilala sa My Chemical Romance para maabot ng mga ito ang tagumpay na kanilang tinamasa. Oo mga idol, kabaligtaran niya ng paniniwala ng marami sa atin dahil siguradong marami sa ating mga Pinoy ang nakilala lang ang The Used dahil sa cover song nila ng My Chemical Romance na Under Pressure. Pero kasamaang palad, ayun na din ang pinakahuling pagsasama ng dalawang banda dahil ang mabuting pagkakaibigan ay nauwi sa rivalry at away ng kanilang mga bokalista na inabot din ng 20 taon. Halika at ating kilalanin ang bandang The Used. Gaano nga ba sila naging kasikat sa US at ibang mga bansa? Ano ang totoong kwento sa pagitan nila ng My Chemical Romance? May pag-asa pa bang magkasamang muli ang dalawang bandang ito? Pag-usapan nating lahat yan. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. This is our house. This is where the whole Used thing started. Nabuo ang bandang The Used sa Orem, Utah noong 2001. Mula pagkabata ay magkaibigan na ang bahistang si Jeff Howard at gitaristang si Quinn Allman. Kaya noon pa man ay madalas na silang tumutugtog ng magkasama. At sa karagdagan nga ng drummer na si Brandon Steineckert ay tinawag na nila ang kanilang banda bilang Dumb Luck. Medyo nahirapan lang sila noon mga idol na humanap ng bokalista na may kakayahang mag-front at sumulat na rin ng mga kanta. Nakakabuo na kasi sila noon ng mga original na komposisyon ng instrumental. Pero yun nga lang ay hindi nila ito malagyan ng lyrics. Ilang beses sila nagpa-audition noon pero wala talaga silang makita. Hanggang maalala ni Quinn Allman ang sinipang bokalista ng bandang Cobra Kai na si Bert McCracken dahil sa paggamit nito ng marijuana. Inimbitahan ito ni Quinn at agad na ipinarinig ang kanilang nabuong instrumental. Kabutihang palad ay nagustuhan naman ito ni Bert at ilang sandali lang ay agad nitong nasulatan ng lyrics ang naturang kanta. At yun na nga mga idol ang naging pinakauna nilang kanta, ang Maybe Memories. Yun nga lang, nakumpleto man nila ang lineup ng banda ay sunod naman nilang hinarap ay ang matinding kahirapan sa pagbibigay kasi nila mga idol ng buo nilang oras at atensyon sa paglikha ng mga kanta o pagtugtog sa maliliit na club. Ay nakita nila ang kanilang sarili isang araw na gutom at wala na ring matuluyang tahanan. Oo mga idol, naranasan nilang maging homeless, ang manghingi sa iba para malamnan ang sikmura. Hindi sila kumikita ng sapat para masuportahan ang mga sarili. Lalo na ang masama sa kanila ay sa maagang parte nga na yun ng kanilang karera mga idol ay napasok nga agad sila ng salot na droga. Naging dahilan yon ng madalas nilang patigil-tigil sa kanilang ginagawa na dumating na sa puntong sinasabi na sa kanila ng kanilang nabubuong fanbase na pakiramdam umano nila ay nagagamit lang sila ng banda. They felt used by a band na matapos umano silang ma-inlove sa musika ng mga ito parang iniiwan lang lagi sila sa ere. Doon nakuha ng banda mga idol ang pangalang Used na agad nilang ginamit para maging bagong pangalan ng banda. Bumalik sila noon sa eksena na may hawak ng demo na ipinasa naman nila sa producer na si John Feldman. Agad itong naniwala sa potensyal ng banda kaya dinala niya ang mga ito sa Los Angeles para humanap ng record label. At hindi naman nga nagtagal ay nakapirma sila sa Reprise Records noong 2001. Dito mga idol ay ginawa na nilang The Used ang kanilang pangalan dahil may ibang banda na noon na gumagamit ng Used. Na i-release nila dito ang kanilang debut at self-titled album na The Used noong June 25, 2002 na pumalo agad sa number 26 ng Billboard 200 at na-certified pa bilang platinum. Agad sila nakaranas noon ng matinding kasikatan, lalo na nga at ang tema ng kanilang mga kanta ay swak na swak sa pinagdadaanan noon ng mga kabataan. Kabilang dito ang mga single na The Taste of Ink, Buried Myself Alive at Blue and Yellow.
Sa kalagitnaan ng kanilang tinatamasang tagumpay ay narinig nila ang bagong release na album ng nagsisimula pa lang noon na banda na My Chemical Romance. Sa nakapanood na ng video ng ating kwento tungkol sa My Chemical Romance ay nalaman nyo na siguro na hirap talaga sila noon na makilala at makagawa ng pangalan. Walang gaanong pumapansin sa kanila at wala pang gaanong nakaka-appreciate noon ng kanilang musika. Katunayan niyan ay nilangaw talaga ang benta ng kanilang debut album na inirelease nila sa isa lang independent na record label. Pero ganun pa man ay nakuha naman nila ang pansin ng 4 na miyembro ng The Used. Nagustuhan nila ang musika at style ng My Chemical Romance na hindi naman nga nagtagal ay isinama nila agad ang mga ito sa kanilang mga tours na nagbigay sa mga ito ng napakalawak na fanbase. Ang ganda pa dyan mga idol ay pinapirma din nila ang mga ito sa parehas nilang kumpanya na Reprise Records. Dito na nagsimula mga idol ang pagkakabuo ng pagkakaibigan ng dalawang banda, lalo na nga ng dalawa nilang bokalista na sina Bert McCracken at Gerard Way. Hindi lang dahil halos parehas ang style ng kanilang musika, kundi dahil parehas din silang dumadanas noon sa matinding depresyon at addiction. Kung baga mga idol ay nauunawaan nila ang pinagdadaanan ng isa't isa, lalo na at habang gumagawa sila parehas ng pangalawang album ay dumating bigla ang napakalaking dagok sa buhay ni Bert McCracken. Namatayan ito ng dalawang matalik na kaibigan na kasamaang palad pa ay isa sa mga ito ay ex-girlfriend niya na nagkataong nagbubuntis pa noon sa kanilang anak. Kaya mas nilunod ni Bert noong mga panahon na yon ang kanyang sarili sa masasamang bisyo. At syempre ay dun niya naramdaman ang presensya ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi ito nawala sa mga panahong kailangan niya ng karamay. Samantala ay 2004 noon nung magkasunod ulit na nag-release ng kanilang mga albums ang The Used at My Chemical Romance. Pero sa pagkakataon na yon, dahil na rin sa pinagdadaanan ni Bert ay nauna ngang i-release ang 3 Cheers for Sweet Revenge ng My Chemical Romance noong June 8, 2004. September 28 na noong ma-release ng The Used ang follow-up album nila na In Love and Death, kung saan namang kabilang ang mga singles na Take It Away, All That I Got, I Caught Fire at Under Pressure. Pumalo na ito sa number 6 ng Billboard 200 at muli ngang nag-platinum na mas naglagay pa nga sa kanilang pangalan noon bilang isa sa mga nasa ibabaw ng emo era. Pumalo lang sa number 28 ang 3 Cheers for Sweet Revenge ng My Chemical Romance, pero mas niyakap naman ito ng mga kabataan sa tulong ng mga kantang Helena, The Ghost of You at I'm Not Okay ay na-certified ito bilang 3 times platinum at nagsimula na ngang makilala ang My Chemical Romance sa buong mundo. Oo mga idol, nakuha man ng bandang The Used ang kasikatang nararapat sa kanila ay My Chemical Romance naman ang naging mukhaan noon ng naturang era. Ang nakakatuwa lang ay sa halip nga na magkaroon ng inggitan ay mas tumibay palalo ang pagkakaibigan ng dalawang banda. Muli sila nagsama sa mga tours at noong 2005 nga ay ginawa pa nila ang itinuturing na pinakamagandang cover song ng kantang Under Pressure ng Queen. Pero kasamaang palad ay masusundan na rin yun ng pagkasira ng relasyon ng kanilang mga bokalistang sina Bert at Gerard. Pwede nating sabihin mga idol na nagkaroon sila ng magkaibang direksyon noon. Sa sobrang kasikatan kasi noon ng My Chemical Romance sa buong mundo ay nakaisip na si Gerard Way na gawa ng paraang alisin ang kanyang addictions. Mas tumaas na kasi ang ekspektasyon sa kanila ng kanilang management at ng mga tao sa kanilang paligid. Mas dumami na ang mata na nakatitig sa kanila. Mas lumaki na ang obligasyon at mas tumindi pa ang pressure. Kaya mas nag-focus si Gerard Way noon sa paglikha ng kanilang mga kanta at panatiliin ang magandang imahe ng kanilang banda. Kaya pumasok ito sa rehab sa kagustuhan nitong matigil na ang kanyang addiction na naging kabaligtaran naman ni Bert McCracken dahil noong mga panahon na yon ay lalo pa siyang nalunod sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. At ang sama pa ay pakiramdam nito ay iniwan siya ni Gerard na hinayaan siya nito na mag-isa sa ganong sitwasyon. Madami din ang nagsasabi na sinadya talagang umiwas na ni Gerard dahil may pagkakataon umano na hindi na nito masakyan pa ang ugali ni Bert. At
Sa paglabas nga ng The Black Parade ng My Chemical Romance noong 2006 ay mas naghari pa ang mga ito lalo na sa mainstream. Samantalang nanatili namang walang bagong album noon ang bandang The Used. Tinanggal pa ng mga ito ang kanilang drummer na si Brandon na i-release pa ang pangatlong album ng The Used na Lies for the Liars noong May 22, 2007. Pero kasama ang palad ay kakikitaan na yon ng tuluyang pagbagsak ng kanilang popularidad. Umingay lang ang kanta ditong Pretty Handsome Awkward na pinaniniwala ang maraming parinig o patama kay Gerard Way. Nanatili namang tahimik ang My Chemical Romance sa issue dahil na rin siguro noong mga panahon na yon mga idol ay sobrang-sobra talaga ang pressure nila sa kanilang banda. Mga panahon kasi yon mga idol na nahihirapan silang sundan ang album na The Black Parade na kasama ang palad ay sinabayan din yun ng pagbalik ni Gerard Way sa kanyang addiction. Hindi lang si Gerard kundi pati na rin ang ibang miyembro ng banda. Nauwi nga yun mga idol sa breakup ng My Chemical Romance noong 2013 matapos na hindi nagtagumpay ang kanilang Danger Days na album. Sa kabilang banda naman ay nagpatuloy naman ang The Used na nakapag-release pa ng 6 pang mga albums tulad ng Artwork noong August 31, 2009, Vulnerable noong March 26, 2012, Imaginary Enemy noong April 1, 2014, The Canyon noong October 27, 2017, Heartwork noong April 24, 2020 at Toxic Positivity noong 2023. Pero hindi na nila naranasan pang muli ang tagumpay sa mainstream na katulad ng kanilang tinamasa dati. Pero bilang isa sa mga haligi ng emo ay patuloy pa rin silang nakaramdam ng solidong pagmamahal at suporta sa mga taong lumaki at yumakap sa musika ng kanilang era. Katunayan yan mga idol ay isa pa rin sila sa mga bandang may kakayahan pa rin mag-tour kahit sa panahon natin ngayon dahil marami pa rin ang handang magtapo ng pera para mapanood sila at mapakinggan ng live ang kanilang musika. Sa kasalukuyan mga idol ay parehas pa ring aktibo ang dalawang banda. Bumalik sa eksena ang My Chemical Romance noong 2017 pero mas nag-focus sila sa kanilang pagtutur. Katunayan ay mapapanood nyo sila sa Pilipinas sa April 25, 2026 at ang magandang balita sa lahat sa isinasagawang malawakang world tour ng My Chemical Romance ay isa nga ang bandang The Used sa nakatakda nila maging special guest sa Los Angeles sa October 30, 2026 na siyang tatapos sa 20 taon na hindi nila pagkakaunawaan. When we first met My Chemical Romance, they were my favorite band. I brought them out all over the world. There's a reason why they blew up and they're one of the biggest bands of all time. Absolutely. They're amazing. Been talking to Gerard and it wouldn't surprise anyone to see The Used on that tour. Ikaw idol, isa ka ba sa naging tagahanga ng The Used? Anong mga kanta ang nagustuhan mo sa kanila? At sa iyong palagay, bakit nga ba mas sumikat kasi sa kanila ang My Chemical Romance? Pag-usapan natin lahat yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.